Alright, sa ating Holy Communion and bago tayo magsimula, nais ko muli yung lahat ay taimtim na manalangin, no? And bago tayo mag-start manalangin, uh, ibahagi na ninyo yung mga tinapay tsaka yung inumin. No? And then kapag habang inaantay ninyo, nabutan kayo ng tinapay at yung nating inumin, ay manatili lang kayo sa inyong kinaupuan, huwag kayong magulo, huwag maging payapa kayo, maging payapa yung inyong isip, maging maayos yung sitwasyon ninyo dyan, and manalangin kayo sa inyong kinaupuan. Maging tahimik lang yung lahat, maging payapa, mag-meditate kayo sa Panginoon, kausapin ninyo ang Panginoon sa inyong isip, sa inyong puso, siyasatin nyo yung inyong mga sarili, humingi kayo ng tawad sa inyong mga kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa ating mga pagkukulang. And pasalamatan natin yung Panginoon. Alright. Basahin natin sa Aklat ng Korinto, chapter 11, verse 23 to 25. Sabi ni Paul, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo. So, kaya nga ng ating mga napag-usapan kanina, patungkol kay Solomon, nang ipagkanulo si Jesus, bunga ito ng mga pansariling kaisipan o pansariling pagnanais, pagnanasa na nagdulot kung bakit maraming dahilan si Judas at siya ang taong nagkanulo sa ating Panginoong Jesucristo. Marahil kasamaan ang pumasok sa kanyang isip, nagparumi ng kanyang isipan. At dahil dito, ito'y nagbibigay sa atin ng mensahe ng kahalagahan ng pagiging bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo sa pagkain nitong tinapay at pag-inom nitong katas ng ubas. Dahil ang paggawa ng kalooban ni Jesus, ng ating Diyos, ang siyang mas higit kaysa sa sarili nating mga kalooban. Taas natin ang ating mga tinapay. Noong gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoon ay dumampot daw ng tinapay, gaya nga ng ating ulit-ulit na pinapaalala sa isa't isa. Hinati-hati niya ito at nagpasalamat. At sinabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo, o para sa atin. At gawin natin ito bilang pag-alala sa Kanya. Taas natin ito at ipanalangin, Panginoon, maraming salamat po, Ama,
sa tinapay na ito, Panginoon, na nagiging simbolo ng aming pagkakaisa, Panginoon, na nagpapaalala sa amin ng iyong kalooban ng mahalaga, Panginoon, sa ginawa mo sa krus, Panginoon, na ginawa mong kalooban ng Ama. Siya rin gawin namin, Panginoon, sa aming buhay pananampalataya, Panginoon, ang paghingi ng tawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan, ang pagsisisi, ang pagbabago, ang pag-iibigan, Panginoon, ay pinapaalala lahat ng tinapay na ito na aming pinagsasalu-saluhan bilang bawat isa sa amin na bahagi, Panginoon, ng iyong katawan na nag-umahawak at kumakapit sa bawat isa, Panginoon, upang magtulungan, upang maging matatag habang kami lumalago at tumaranas ng maraming pagsubok. Maraming salamat, Ama, sa tinapay na ito. Sa ilang namin binibigay ang kapurihan patungkol dito. In Jesus' name, Amen. Sabay-sabay natin kainin. Thank you, Lord. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa. Dumampot din ng ating Panginoong Hesus ng kopa at sinabi sa kanyang mga disipulo, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. So ito daw yung covenant na nagbibigay sa atin ng kapatawaran at bagong pangako na pinagtibay ng kanyang dugo na magliligtas sa atin, sa ating mga kasalanan. Yung covenant na siya ding nagtuturo sa atin ng pag-ibig. Sabi niya, tuwing iinumin natin ito, gawin natin ito bilang pag-alala sa ating Panginoong Hesukristo na tagapagligtas. Panalangin natin at itaas. Panginoon, maraming salamat dito sa katas ng ubas, Panginoon, na ginamit mo bilang simbolo ng pagpapaalala sa amin ng iyong dugo na dumanak, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo, na iyong itiniis, Panginoon, para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At naglilinis sa amin, Panginoon, ang iyong dugo na siyang luminis sa amin upang ang aming mga kasalanan ay mapawi, Panginoon. At kami nagkaroon ng pag-asa sa iyo, Panginoon. Nakaranas ng malalim mong pag-ibig at kaligtasan. Maraming salamat, Ama. At inaalala namin ito, ang pag-inom nito bilang pag-alala sa iyo sa mga susunod pang henerasyon ng aming buhay, Panginoon. Ikaw lang mapapurihan patungkol dito, Ama, in Jesus' name. Amen. Sabay-sabay natin inumin. So, mga kapatid, nawa itong observation ng ating communion ay patuloy na magpaalala sa inyo. Sabi ko nga last time, pwede niyo itong gawin sa inyong mga tahanan. Pwede niyo itong gawin. Basta magkaroon kayo ng devotion sa Panginoon. Karoon kayo ng pag-alala sa Panginoon bago ninyo yan gawin. Pahalagahan ninyo yan. Yung bawat isa na nagiging bahagi ninyang pag-inom at pagkain nito ay nagkakaroon ng malalim na pagsisiyasat sa kanyang sarili, sa kanyang puso, at pangungusap sa Panginoon, sa kanyang relasyon sa Panginoon. At even yung mga magulang, yung mga ama, ay pwedeng i-lead ang kanilang mga anak sa pagtuturo nito, lalo na yung may mga sakit at karamdaman. Dahil ito, hindi lang pinapaalala nito yung ating kaligtasan, kundi lahat ng ginawa ng Panginoon, maging yung mga himala na kanyang ginawa nung siya'y nandito sa lupa. So maraming salamat and God bless sa inyo dyan. And nawa, after ng video na ito, pwede nyong awitin yung lagi nating inaawit
na awitin para sa Holy Communion natin. Thank you guys and God bless.